share this video para marami po makapanood at mamaya po meron po tayong sasabihin. Kita tuloy, hindi na ako maka... Yung balita ko, ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin. Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong mag-Department of Agriculture Secretary. Di ba po? Dati ko na po sinabi din sa inyo yan, di ba? Sinabi ko sa inyo yan ang isa sa mga sinabi ni... Actually, sinabi sa akin ni PRRD yan noong 2016. Alam mo ba, ito nung kami-kami na lang na nag-uusap. Sabi niya, kasi tinatanong ko, Mr. President, is there any chance that you would change your mind in endorsing Bongbong Marcos? Isa ito sa sinagot sa akin ni PRRD at sinabi niya noong time na yon. Alam mo ba na 3 beses or 2 beses nagpunta ng Malacanang yung mag-asawa, nakikiusap na i-appoint sa Department of Agriculture, pero ayoko kasi nga adi. Yun ang sabi niya sa akin. Sinabi niya naman dito. Kaya nga ito di ba lagi ko na kinikwento sa inyo yan na ayaw pumayag ni PRRD. Kaya nga confident ako nun I'm so confident na hinamon ko pa nga kayo na pag in-endorse ni PRRD si Marcos bilang Pangulo, buburahin ko yung channel ko. Di ba? Kasi nga alam ko na hindi niya gagawin yun. Ito sinabi niya ito mismo. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, nung tumakbo ng presidente, nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita mo naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusuporta. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag. 2 beses yun sa Agriculture Secretary, pati yung suportahan. Hindi pa rin yun. Pagtataka. Ng anak ko, running mate niya. Hindi naman ako nag-isang salita paski dito sa Davao na suportahan natin. Yun ang mga corrections na dapat kasi pag hindi, baka maging... Alam mo, yan nga isang bagay na actually nag-message sa akin si Moke. Kasi alam din niya yan Sabi niya, alam mo, iba talaga consistent si PRRD. Kung ano yung alam natin noon, hanggang ngayon yun pa rin ang sinasabi niya. Hindi nagbabago. Kaya dito mo makikita talaga yung mama may prinsipyo. Ito si Pangulong Duterte talaga consistent. Kasi you would know a liar. Ang liar talaga, pabago-bago isip niyan. Ito, noon pa lang, kung matatandaan ninyo, di ba? Lahat ng mga isko niyan, yung mga hindi nagpabudol na naandi dito, pinakita natin, di ba? Ang PDP sumuporta sa unity team. Nakita nyo? Walang pirma ni PRRD. Kahit siya ang chairman ng PDP. Kasi ayaw niya talaga. Kaya alam nyo, may mga kasi may mga nagko-comment Sabi nila, di ba sinusuportahan naman ni Duterte yan si Marcos noon? Bakit ba nagkakagulo ngayon? Alam mo, kinukorek ko talaga yun Never in the entire life of PRRD na sinuportahan niya si Marcos. Kung sinuportahan, imagine, eto na lang
As simple as this, if you are not stupid, bakit hindi pipiliin ni Duterte si Marcos nung panahon na tumakbo siyang presidente? Tanungin ko kayo, napakasimpleng argumento nito, napakasimpleng logic nito. 'Di ba? PRRD, kulelat nun eh. Malaki ang tulong kung si BBM ang kanyang pipiliing vice. Bakit hindi niya pinili? Alam niya kasi noon pa lang, 'di ba mayor pa lang siya, alam niyang bangag na to. Jimmy Kim, salamat po. Ang totoo, sana magkaroon ng election, it's time for Isko. In proper time. Totoo po yun. Kaya nga, consistent siya. Imagine ninyo, di ba? Nakiusap para maging secretary ng DA. Hindi niya din in-appoint. Sinabi niya kay Bonggong, sabihin mo, ayaw niya ng drug addict, bangag na secretary. Kaya I don't understand doon sa mga taong tangang vlogger na tulad ni Bagong Lipunan na nagsasabing dalawang paksyon ang DDS. Gago! Walang ganon! Sino nagsabi sa'yo nun? Imaginasyon mo na naman yan sa sobra mong kakalunok ng mod. Imaginasyon mo yan, Brad. Walang ganon. Walang dalawang paksyon ng DDS. Isa lang ang DDS. Si Pangulong Duterte, that's it. Walang paksyon. Hindi ho kailangan humingi ng approval o kasama sabi nga niya paulit-ulit, 'di ba? Kahit ako na lang mag-isa, okay lang. Tatayo ako. 'Yun ang totoo diyan. Kaya there is no such thing as two paksyon. Tupa ka kasi. Totoo. A lie repeated 1,000 times, baka maging totoo. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. Pero yung PDEA na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yung buhay ng PDEA. Kailangan daw, may pa kayo. Sabi ng speaker. Magprueba. It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. Hindi marunong sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Hindi naman tayo party litigants dito. I am not the plaintiff and you are not the respondent. Ano ka man? This is governance. Pag sinabi, Mayor, balita namin, magnanakaw ka. Hindi totoo yan. At matakbo ako, malinis ang budhi ko, ganito. Then, try to disprove it. It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. But that itong si Bongbong, ito kasi sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi ho ito korte na ako ang may burden of proof na kailangan kong patunayan. Hindi, dahil since ikaw yung public official, pasinungalingan mo. At the same time, kung pupunta tayo sa batas, tandaan ninyo, there are 3 kinds of evidence. Alam niyo ba yun? Pagdating sa batas,
One, testimonial. Diba? Ibig sabihin, through a witness. Kaya nga, may witness, doon yung kalaban, titingnan yung credibility ng witness mo. Pero, that's the first. The second one is documentary o sabihin, meron kang mga documents to prove it. Kaya nga sabi niya dito, ang the best niyan, pareho tayo magpatingin. Tapos sa independent para sa documentary. At higit sa lahat, ang pangatlo, ito yung tinatawag na circumstantial evidence. Ano ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po nun, yung mga circumstances, like, yun po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Nililinaw ko lang po. Ay, naku, Banat Bay, kaya ka tinatawagan eh. Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Noli, kain po, salamat po. Bula-bula pa. Alam mo ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Mayor, excuse me. Let us allow our mayor to finish his discourse before we open the forum for questions. Alam mo, wala talaga kaming away ni Bongbong. Wala akong nakita sa kanya worth na fighting for. Wala, mabait eh. Doon nga ako nakasabi ko, I dread this moment that it would come to say it in public. Na noon, sabi ko, nagdudruga siya. Sinabi ko na yon. Mega man, salamat hanggang po. ngayon, we have a sitting president who is a drug addict. Now, how can you now rally the people behind to observe the law, pati yung mga PDEA, pati yung mga police, pati yung military? How do you expect people now? And may I ask the President, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign? Bakit ka na pag-rehabilitate doon? The next performance will start momentarily.